Ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. So, bakit nasabi dito ni Jesus? So, during that time, nandun yung mga Hentil. So, we know that Hentil, they are Roman citizens. So, of course, they are, nasa under sila ng kapangyarihan ng mga Romano. Okay? So nasa ilalim sila ng kapangyarihan nito. So sa kabila ng kasalatan, so sinasabihan sila ni Jesus na huwag mag-alala sa kanilang mga basic na kailangan. So tingnan mo yung katabi mo. Pakisabi, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Basic lang yan. Basic lang yan. Huwag kang mag-alala sa araw ng bukas. Huwag kang mag-alala sa araw. Basic lang yan. So, to make his point, sabi niya doon, even the birds, di ba? So, even yung mga ibon, ay yung kanyang pinapakain. Yung mga bulaklak, di ba? Yung lily ay kanyang binibihisan na maganda. Tama po ba? And he also said that sila ay kanyang mga anak. Amen. So, di ba mas mahalaga ang kanyang mga anak kaysa sa mga ibon? Amen. So, pag-isabi ulit sa katabi mo, mahalaga ka. Mahalaga ka. Mahalaga ka sa Panginoon. Amen. So, hindi naman po tayong ibon. Amen? So, tingnan mo yung katabi mo, baka mahaba ang uso niyan. Amen? Baka So, hindi naman. Okay, so the last time I checked, pakihawak yung katabi mo, tao po yan. Amen? So, pakisabi mo sa katabi mo, anak mo. Hindi ka niya papabayaan. Tao ba no? Amen? So, kaya huwag ka mag-alala. Amen? So, don't be worried, don't be anxious. So sinabi ni Jesus ay huwag mabahala. Amen? So, marahil nung dinidiscuss ito or tinuturo ng ating Panginoong Jesus sa mga Hentil, ay yung iba sa mga tagapakinig ay yung isipan nila ay preoccupied na mga alalahanin. Diba? O maaari sa atin dito ay occupied yung isipan natin, lalo na ngayon sa Pinas, di ba? May bagyo, di ba? So inaalala natin yung family natin, di ba? At ngayon inaalala natin or iba sa atin ano kayang gagawin ko sa araw ng bukas, di ba? Paano kaya kami makakasurvive yung family ko, di ba? So which is normal sa atin bilang mga tao. Diba? Pero kapag tayo ay alam natin na we are son of God, so nandun yung promise ni Lord na hindi na tayo papabayaan. Amen. Amen po ba? So, paano ba tayo pagharian ng Diyos? Amen? So, yung pinaka popular verse natin ginagamit dito ay dun sa Matthew 6:33. Diba? So, seek ye first the kingdom of God. At yung favorite natin, yung second part, and all these things shall be added unto you. Diba? Yung promise. But before the promise, meron command ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. Ano ba yung kingdom of God? Ano ba yung sinasabi dito na paggarihan muna tayo ng Panginoon Diyos? Diba? So, next verse, sabi niya dito sa Romans chapter 14 verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Amen po ba? So, ito yun. Righteousness, bakit sinabi niyang righteousness? Kasi ito yung kailangan natin eh. Simula nung nasave tayo na accept natin ng ating Panginoong Jesus bilang bilang ating Panginoon na tagapagligtas. So dapat nandun yung pamumuhay natin ayon doon sa kalooban ng Panginoon. Amen? So we are living under the righteousness of God. So dito sa nabasa natin, there are three elements na mention na dapat meron tayo para pagharian tayo ng Panginoong Diyos. So una, sabi niya dito is righteousness. Righteousness, it refers to living a life that aligns with
God's law and commandments and acting in a way that is pleasing and honorable to Him. Amen. Ang daling basahin, di ba? Pero mahirap, di ba? It's hard to apply, di ba? Lalo na kapag alam nating namumuhay o meron pa tayo mga bagay na sa buhay natin na alam nating hindi nalulugod ang Panginoon, mga Kabaluktutan. okay, na mga bagay na ginagawa natin. So sabi niya ito, it refers to living a life that is aligned with God's law. Aligned with God's law. Amen? So, and acting in a way that pleasing and honorable to Him. Amen? So dapat, sabi niya ito, it speak to state of being in the right standing with God. So the righteousness is not achieved through our own effort, but it's imputed to us through faith in Jesus Christ and His atoning sacrifice. Amen. So as a believers, we are called to pursue righteousness and holiness, seeking to reflect God's character in our thoughts, words, and action. Amen. Sabi mo sa katabi mo, saan daw? Sa isip? Sabi mo sa katabi mo, sa isip? Sa isip, sa salita, at at sa gawa. Amen. Tayo po, nanatang makabayan. Okay. So dapat talaga yung righteousness ay nagre-reflect yan. Amen. Yung nagre-reflect sa lahat, basta sa isip mo, lahat maganda, ayon sa kalooban ng Panginoon. And then, sa words na lumalabas sa bibig mo. Sa mga salita na lumalabas sa atin na dapat talaga lahat ay nagbibigay buhay o may buhay. Amen? Yung katabi mo kapag ba nagsalita yan, talagang nabubuhayan ka. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo lang. Bakit kung nakita mo, muntik na ako Smile lang ako. So dapat, kapag nakikita mo yung katabi mo, tingnan mo ulit. Tingnan mo ako kaya smile. Nabubuhayan. Ayoko. Ganito lang. Walang problema, Pastor, kasi buhay na buhay ako pagkasama ko si kapatid. Diba? So, praise God, dapat talaga nandun yung righteousness sa pamumuhay natin kasi it's a validation of our Christian life. Diba? So parang sa mga hindi pa Kristiyano ng mga kapatiran o sa mga hindi pa Kristiyano na o sa mga hindi pa naniniwala, talagang nababalidate lang yung pagiging Kristiyano natin kung paano tayo namumuhay, kung paano nila makita yung buhay natin. Sa isip, sa salita, sa gawa. Amen po ba? Next element, sabi niya dito is yung peace. Amen? So, emphasizes the importance of harmony and unity within the body of Christ. Ay gandang isipin, pagmasdan, at ma-feel that mayroong peace sa loob ng church. Amen. Amen. Yung talagang, every time na pupunta ka sa church, talagang nandun yung peace of mind. Amen. Amen. Kahit yung bang wala kang inaalala, wala kang kagalit, wala kang katampuhan, hindi yung pag nakita mo si kapatid talagang peace na peace ka. Amen. Diba? At is ka na nandun siya at kasama siya. Diba? Hindi yung kapag pagpupunta tayo sa church, nandun yung si kapatid na parang hindi mo kapalagayan ng loob. Diba? Tataas-taas pa siya ng kamay. Hallelujah pa siya. Paano mo talaga? Diba? So, wala namang ganon. Tingnan mo yung katabi mo ngayon. Hindi naman May yan. smile pa rin ako. O, pastor, kasi wala siya ngayon eh. Hindi po yun. Okay? So, dapat yung sabi mo sa katabi mo, peace. Peace be with you. So, peace. So, this peace is not just an absence of conflict, okay? So, but a state of well-being, wholeness, and reconciliation. Amen? So, it is a peace that surpasses understanding, rooted in the redemption and restoration that comes through Jesus Christ. As a follower of Christ, we are called to be a peacemaker. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pala yung peacemaker. Ikaw pala yun, kuya, yung peacemaker. Hindi yung troublemaker. Amen. So, tingnan mo yung katabi mo. Dati troublemaker. Huwag mong pagtaasan ng kilay.
sabihin mo, peacemaker tayo. So, seeking to live in harmony with one another and to promote unity within the church. Amen. So, isa rin to sa isa validation din, ganun din sa ating pagiging Kristiyano ay yung tayong mga kapatiran ay namumuhay na may harmony, in one accord, in unity. Amen po ba? So, nandito tayo para sa isang purpose. Naging purpose natin, yung goal natin, to make every believer a leader. Loving God and loving people. Ayun, and ayun, purpose. Loving God and loving people. So, unang-una, mahal natin ang Panginoon. And pangalawa, kailangan mong mahalin yung kaaway mo. Isa lang nag-amen. So, kailangan mong mahalin yung kaaway mo. Katampuhan mo. Yung utang sa'yo na hindi nagbayad. Yan. Madaming may pautang dito ah. Narinig po ni Lord yan. Amen. So, kailangan may So, may pansinan. next Magkaaway. is Joy. the last element na sinabi doon sa verse natin na para pagharihan tayo ng Panginoon, there's a joy in the Holy Ghost or in the Holy Spirit. Amen? It speaks to the deep-seated joy that comes from the knowing and experiencing the presence of the Holy Spirit. Amen? So when we experience the presence of the Holy Spirit, talagang nandun yung nandun yung peace. Amen? Talagang pag na ano mo yung presensya ng Panginoon, lahat ng problema mo napapawi. Lahat ng alalahanin mo nawawala. Amen. Parang yung bang pag nandiyan na yung kapag alam mo na rooted ka, nandun yung ng Holy Spirit sa iyo, ay lahat ng bagay ay tawag doon? Lahat ng bagay o lahat ng ginagawa mo, lahat ng plano mo ay smooth. Amen. Basta nandun sa nasa under siya sa will ng Panginoon. Amen. Amen. Ang sarap ng presensya ng Panginoon kasi yung bang joy, yung tunay na joy nandun. Di ba? Kasi ang sarap din na lumangoy sa presensya ng Panginoon. Amen. So sino nang nakaranas na lumangoy sa presensya ng Panginoon? Amen. Praise God. So the joy is not dependent on our circumstances, but is rooted in the hope and assurance that comes from indwelling of the Holy Spirit. Amen. It is a joy that transcends trials and tribulation. It is a source of strength and resilience in the midst of adversity. Amen? Yung bang parang o yung sinasabi natin na hindi siya talaga sa oras ng adversity. So kung may mga bagay na parang kahit may problema, nasa kapagsubukan ka, parang masaya ka pa rin. Kasi alam mo, hindi ka papabayaan ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, maging masaya ka. Kuya, Kasi masaya hindi ka, kuya. papabayaan ng Panginoon. Masaya ka. Amen po ba? Amen. Masaya ka lang. So, ano po yung challenge sa atin dito ng ating pag-aaral? So, ito po yung binigay na team ni Pastor Rodin last week. So, dapat last week po ito. Pero it is, meron po siya na i-preach because we need it. Amen. Amen. We need that first kasi napaka-busy natin sa ministeryo, sa ministry. Parang in the whole week, di ba? Umpisa mo ng Friday may gawain, Saturday may MOP tayo ngayon, Sunday may Bible study, Monday may intercessory prayer, Tuesday, di ba? Yung iba may mentoring, Wednesday, practice, Thursday, practice pa rin sa mga ibang church, Friday na ulit, di ba? So ang busy, pero yan ang magandang pinagkakabisihan natin. Di ba? Kesa sa maging busy tayo sa ibang bagay na parang wala lang. Di ba? So, sabi mo sa katabi mo, tama yung pinagkakabisihan mo ngayon. Tama yan kuya. Kapisiyan mo. Tama yan. Sabi mo sa katabi mo, may tama ka. So, Gusto mo tumaan siya.
ito yung challenge sa atin ngayon. So, May tama. challenge is to reorient our focus towards the kingdom of God. To pursue righteousness, peace, and to find joy in the presence of the Holy Spirit. Amen po ba? Amen. So, let's find it, di ba? The joy. So, let's pursue. Kasi talagang pursue the righteousness. Even mahirap, pero kailangan. Amen.